Yamaha Sniper 155 ABS version na sa ating bansa na nga ba? At ito na nga ba ang tatalo sa Honda Winner X150 na trending dito sa ating bansa? Well, actually, talo naman talaga yung Honda Winner X150. Kung magbabasa natin yung papers na specification, din yung actual riding sa paggamit ng motor ay talagang malayo yung diferensya between Honda Winner X150 and Yamaha Sniper 155 sa specs and din sa actual riding. Pero ito na nga ba yung magpababago sa isip ng mga nagbabalak bumili ng Honda Winner X150? Itong Yamaha Sniper 155 na ABS version na ilabas dito sa ating bansa. Well, sa video ito, pag-usapan natin yan. Alamin natin kung ano nga ba yung mga nabago dito sa Yamaha Sniper at nadagdag, disenyo, specs, makina at lahat pag-uusapan natin yan. At ikumpara natin yan sa Honda Winner X150 which is itong trending na motor ngayon. So tara, samahan niyo ako at ating busisiin ang Yamaha Sniper 155 at ikumpara sa Honda Winner X150. Simulan natin sa design ng motor, design ng Yamaha Sniper 155. Yung design ng Yamaha Sniper 155, kung titignan mo lang to ng malayuan, hindi malapitan, hindi mo tinitigan ng malapitan tong motor na to, is the same lang yung design sa previous. Pero kapag binusisi mo to, nilapitan mo talaga, makikita mo yung kaibahan. Manotice mo agad dito yung kanyang headlight cowling. Yung dati kasi is plain lang yung design niya. Ngayon, meron ng kurba at meron din siyang butas dito. So, malaki yung changes nila. And then, yung kanyang tail light. Yung previous na Sniper, medyo malaki yung tail light niya. Pero dito, mas pinaliit, mas pinaganda. So, just like R15 talaga itong tail light ng Yamaha Sniper 155 na bago ngayon. And then, ang isa sa nagustuhan ko ditong binago ni Yamaha, engine bracket support. So, mas pinatibay ito. Ang resulta naman nito, mas less yung vibration ng motor. So, pag less yung vibration ng motor, mas komportable siya imaneho. And then, yung kanyang engine is pina-incline kaunti ni Yamaha para yung flow ng oil, yung circulation ng oil ng motor is maganda. So, yun yung benefits nun. So, mas maganda yung circulation, mas hindi agad magiinit yung motor kasi na-distribute lahat yung oil sa lahat ng mga moving parts sa ilalim ng motor. So, yun yung advantage naman doon. Mas hindi madalas na magkakaroon ng metal to metal friction in cause na mag-init yung makina. So, ito, asa natin mas malamig yung kanyang engine ng Yamaha Sniper 155. So, ito naman yung kadalasang nireklamo din ng mga previous owner ng Yamaha Sniper 155 na mainit daw masyado yung kanilang makina. So, dito, asa natin na mas malamig yung engine ng Yamaha Sniper 155. At isa rin na bago dito is major upgrade ni Yamaha Sniper 155. Ito kung lang ABS. So, anti-brake lock system. So, ito talaga yung main upgrade nila. Yung lagyan nila ng ABS itong Yamaha Sniper 155. Kasi marami talaga nag-request ng mga rider din na lagyan nyo ng ABS itong Yamaha Sniper 155. Kasi mabilis to manakbo. Malakas yung makina. So, mas malakas ang makina, mas mabilis, kailangan ng mas magandang braking system. So, si Yamaha nakinig, kaya lagyan ng ABS itong Yamaha Sniper 155. So, yung mga reklamo ng mga riders tungkol sa braking system dito is nandito na sa bagong Yamaha Sniper 155. May naka-ABS na nga ito. So, ito yung main upgrade ni Yamaha. So, match up sila sa Honda Winner X150 na naka-ABS din dito sa ating bansa. So, kung i-compare naman natin itong dalawang motor na to sa Honda Winner X150, pagdating naman sa kanilang makina ay talagang dihamak na mas malakas and mas powerful itong Yamaha Sniper 155. At kung gusto nyong malaman yung mga specification nitong motor na to in first, meron tayong ginawang review nito sa engine specs ng Yamaha Sniper 155.
and then sa engine specs ng Honda Winner X150. Ito lang yung masasabi ko dito sa dalawang motor na ito. Kasi itong Yamaha Sniper 155, nitong bago, no, yung previous, itong nasa ngayon present na Yamaha Sniper 155 is ilang beses ko rin ito nagamit sa malalayong lugar. So, masasabi ko talaga yung comfort nito is maganda, yung handling, yung makina, yung response ng makina sa bawat piga mo ng throttle is maganda din. And then itong Honda Winner X150 na drive ko na rin to ay isang bisis is doon na observe natin na ang layo talaga ng pagkakaiba ng power nila, power delivery. Yung Sniper 155 kasi is stable yung kanyang power kahit naka low RPM ka or naka high RPM, naka mid RPM ka man, yung power na ibibigay sa iyo is talagang meron talaga. Ito namang ma-define ko tong Honda Winner X150 is kailangan mo pa talaga siyang pigain todo yung kanyang silinyador para lumabas yung power niya. So, ang advantage kasi ni Yamaha Sniper 155 is mayroon siyang variable valve actuation, which ito yung tumatrabaho sa ilalim ng makina para makapagbigay ng optimum power sa ating mga rider. Itong si Honda Winner X150 is wala doon. Pero ito is naka-double overhead cam. So alam naman natin yung naka-double overhead cam talaga ng motor is maganda yung tunog, matining, and mas smooth, mas less vibration. So ito yung pambato ng Honda Winner X150 kay Sniper 155 na wala doon kay Sniper 155. Pero dito sa bagong Sniper 155 na nilabas ni Yamaha, mas maganda raw yung tunog ng motor na ito, mas matining, mas less vibration. So, alamin natin kung totoo nga ba once itong bagong Sniper 155 ay lumapag sa ating bansa at nakapag test ride tayo. Tsaka natin masabi kung meron talagang improvement. Pero ang nagustuhan ko lang dito kay Sniper 155 talaga is yung kanyang power delivery. Talagang meron talaga. Yung hindi talagang wala. Itong si Honda Winner X150, kailangan mo pa talagang, kung sa babae pa, kailangan mo bang i-force para lumabas yung gusto. So dito, sa Winner X150, kailangan pigain yung kanyang throttle pala, lumabas yung power na hinahanap mo. Dito kay Sniper, kunting piga mo lang ng throttle, dun, power agad. Yun yung pagkakaiba nila based in my experience sa dalawang motor na ito. So, kung meron kayong experience sa dalawang motor na ito, paki-comment naman sa baba kung ano yung experience nyo. Kaya sa akin, yun yung experience ko. And sa mga nagtatanong dyan, kung nandito na ba yung Sniper 155 ABS sa ating bansa, sagot ko dyan, yes, nandito na. Baka next month is available na sa market itong Yamaha Sniper 155 ABS. At hintay-hintay lang at mabibili mo talaga yung kung gusto mo talaga lang ng Yamaha Sniper 155 BBS, next month, tingnan mo, nandiyan na yan sa Philippine market at makakabili ka na. Wala namang binago sa price. Kung sa presyo, is walang masyadong binago. Talagang ma-amaze kayo sa presyo nito, yung Sniper 155. Competitive pa rin siya sa Honda Winner X150. So that's all for today's vlog. Paki-follow nyo ako, subscribe, and click the bell button para maging updated kayo sa mga future content natin. Especially sa Sniper 155 BBS na kapag meron na, atin, it is ride. So that's all for today's vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang na magamping kanunay o kikugmang Ginoo. Labaw sa tanang ride. Always peace. Bye-bye.